basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang hapon po muli sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan at welcome po sa ating pong programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Kalusugan. Magandang hapon sa lahat po na naririto din at isang maganda at nawa ay mapayapang bagong taon, di ba? So welcome po. Ang ating pong kasama ngayon ay ang ating pong masipag din po na health advocate na si Sister Maria Ana Patalinog. Magandang hapon, Sister Ana. Magandang hapon din sa iyo, Liz. Thank you sa lahat at sa aming technical, si Director Don. Ganon din po sa ating Vice President ng AS, si Brother Fernando at si Sister Yellen. At ganon din sa aking asawa, nasa likod lang. Ay nagpapasalamat ako sa kanya dahil nag-volunteer siya na dalhin niya ako dito, di ba? At salamat sa mga manonood natin na talagang masipag at saka masikap, no? Na nagbibigay talaga sila ng panahon para sa atin. Salamat sa inyong suporta, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ito ay talagang mga Adventist, no? Ano na nila yon na sumuport, tumulong, 'di ba? Para sa ikalalago ng gawain, 'di ba? Dahil yun ang love natin sa ating Panginoon. So salamat sa inyo at nawa ay matutunan natin lahat ng itinuturo ng ating Panginoon. So maraming salamat Ate Bot. At nawa po ngayong bagong taon year 2024 ay mas marami pa po tayong magkaroon tayo ng mas marami pa pong kaalaman lalo na may kinalaman po sa ating kalusugan. At talaga naman po sa taon na to, itong last lang na December, no? Ang dami-dami nagkakasakit. So hindi na rin po ako na diyan. Hindi ako na tawag dito na exempted kasi ayun po ay nanggaling din po ako sa sakit last week. So marami naman po mga paraan na para po sa pagaling natin isa na po diyan ay ang ating panalangin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng malakas pong pangangatawan at yung ating mga itinuturo na mga remedies, mga natural remedies, ayan, i-apply din po natin. And then, yun nga po, kung ano yung mga dapat na lifestyle po natin para patuloy po tayong bigyan pa ng malakas pong pangangatawan. So yun po, sa lahat po na may mga sakit, yun po, don't worry po kasi
lahat naman po yan ay mayroong kalunasan. Basta lang po ay sundin lang po natin, maging consistent po tayo, no, kung paano po natin pangalagaan yung ating mga pangangatawan. So, bago po ang lahat, bago tayo mag-start ng ating pong topic, yung first topic mo natin for the year 2024, ay tayo muna po ay dumako sa isang panalangin. Dakila at banal ka pong Panginoon naming Jesus, sa hapon po ito, dakilang Ama, kami po ay dumalapit po sa inyo at nagpapasalamat sa panibagong buhay at hininga, sa bagong taon po na amin pong harapin po. Nawa po ay patuloy po ang inyong blessings na ibuhos po sa bawat isa sa amin at bigyan po kami ng malakas pa at malusupong pangangatawan. Nawa po ang inyong banal na spirito sa mga oras na ito ay tumayo sa aming kalagitnaan upang sa ganon ang aming pong mapag-aaralan at ang aming pong matututunan sa araw ito ay ma-apply po namin sa aming buhay sa araw-araw at nawa Panginoon ay maihatid po namin ang nais na mensahe niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord God, at patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang po. Ang lahat po ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun po. So natapos po yung ating topic last year, 2023 ng December, nag-start po tayo ng ating reproductive health, Ate Bot, no? So, in-start po natin about menstruation. So, paano ba nagkakaroon ng menstruation ng isang babae? So, babae lang po ang nagme-menstruate, hindi po yung sinasabi na before, di ba, may mga myth na dati daw lalaki, ganyan. So, naturally, it's babae lang po. So, anong age po nag-start? And then, ano po yung mga different po na problem regarding menstruations? And then, ano po yung mga dapat natin gawin para ma-relieve po yung mga symptoms po, yung mga PMS na sinasabi, di ba, Ate Bot? So, yun po. So, ngayon naman po, Ate Bot, ito pong topic natin ay request din na Ate Bot na i-topic. So, meron kami naisip na iba kahapon, di ba? Pero ito po yung napagkasunduan na kasi regarding naman din po siya, naka-line up naman po siya sa reproductive health. So, ang ating pong topic ay NFP or Natural Family Planning. So, di ba, Ate Bot, pag sinabing natural, so hindi siya ginagamitan ng anuman pong mga medicines or mga tawag dito, mga artificial na mga hormones para po sa ating reproductive health. So, identify muna natin, Ate Bot, ano pa ang natural family planning, Ate Bot? Ayan. Ang natural family planning, tulad nga ng nasabi ni Sister Lisa, ay ito'y paraan upang, halimbawa, mag-achieve ang isang babae ng anak nang hindi gumagamit ng mga tawag dito, pills or something na yung may tinatawag sila, yung parang intrusive, no? Yun, ganun sa katawan ng babae. So, walang ganun, walang turok, walang something. Pero ito rin, ang natural family planning is paraan din naman ito upang mag-spacing. Halimbawa, palaanakin ang isang babae, kailangan ng spacing. So, ito ay magandang paraan din na kung saan hindi ka rin gagamit ng contraceptives, no? At saka sa mga tinatawag na sa pamamagitan ng mga pagkain, yung ating New Start, makakaya nating mag-spacing at makakaya nating magkaroon ng anak, achieve, no? Makaka-achieve. Kasi ang Panginoon, naniniwala ako na binibigay niya lahat ng kaalaman upang tayo'y maging masaya, maging healthy, at maiplano natin ang ating pamilya. Kasi, alam mo ba, mahirap din kasi talaga yung anak ka na lang ng anak. Hindi mo man lang naplano kung paano mo siya alagaan, paano mo turuan. Kasi hindi lang naman pakainin ng mga bata eh. Kunti, yung education nila, paano sila magiging mabuting citizen dito sa mundong ito. 'Di ba? Kung saan man sila naroroon. At saka, ganun din naman, syempre hindi naman magiging masaya ang isang babae at lalaki na magkasama nang walang anak. 'Di ba? So, ito rin ay isang paraan na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay magkaroon din naman ng tinatawag na pamilya, 'di ba? Ayan. So yan yung NFP, Natural Family Planning. So itong NFP po, mga kapatid, ito ay accepted naman po lahat ng Ate Bon, ng mga religious di ba? Oo, kahit sinong religion pwede. At saka NFP, natural lang. So marami mga advantages.
na tayong makukuha po dito, lalo po sa ating physical ating pangangatawan. So ang NFP po mga kapatid, katulad po na nakalagay po diyan sa ating pong slides, ang tawag din po diyan ay fertility awareness. Ano ibig sabihin po? Ibig sabihin, lalo na tayong mga babae, nagkakaroon tayo ng idea or naging aware tayo, ano po ba nangyayari sa ating pangangatawan? Kasi kailangan po natin sa NFP ay monitoring. Yes. Yan, kailangan medyo consistent po tayo kung ang gagamitin po natin ay NFP, mga kapatid. So hindi po tayo pwedeng bukas na lang or nakalimutan ko. So kailangan po consistent at saka yun, masipag tayo mag-monitor, masipag tayo mag-track kung ito ang ating gagawing paraan or method ng kung gusto mo magkaroon ng anak or gusto mo magkaroon ng spacing, katulad po ng sinasabi ni Ate Bobot. So, Ate Bot, ano po ba yung mga advantages and disadvantages po ng ating pong natural family planning? Oo, tama. Ang advantages ng natural family planning ay katulad nga ng, kumbaga, yung awareness mo sa fertility mo ng babae. Actually, nung inaral ko to, dapat pala kasama din yung lalaki. Dapat, ang tawag dito, may cooperation sa inyong asawa. Hindi lang ang babae ang nag-handle ng kanyang sarili, kundi pati yung lalaki. Kasi nga, teamwork ito. No? Magiging successful ang natural family planning kung may teamwork kayong mag-asawa. So yan po, no? At saka yung awareness ng iyong fertility, scientific base po ito, no? Sa inyong kung anong ginagawa ng reproductive health ninyo. Kasi bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na personal, anong tawag dito? Yung pagiging individual, yun. Individualism mo na, although pareho kami ni Lisa na may menstruation, pero iba pa rin mag-work yung body niya sa body ko. Yun, ganun yun. Kaya ganito, maganda, may advantage ang NFP kasi mas makikilala mo yung sarili mo kung paano gumagawa ang iyong fertilidad. Yan. At ito ay hindi nag-i-involve nga ng kung ano-anong mga bagay na ipapasok sa katawan mo. Nakaka-cause din yun. Kasi alam nyo ba yung contraceptives, malaki ang ginagawa niyan sa ating katawan na nasisira. Kasi nakaranas na rin ako uminom ng pills. Hindi para mag-spacing, kundi para tumaba. Kasi sabi nila, pag uminom ka daw ng pills, tataba ka. Eh ako naman, lagi akong payat. So sabi ko, ay gusto ko ng magtumaba. Try ko nga yung pills. Naku, kung ano-anong umabot sa, ang dami kong tagyawat, ang dami kong nararamdaman. Naku, ang pangit pala ng pills. Sabi ko, hindi kasi hormones kasi yan diba? Hormones and pills. So, may sarili kang hormones na dadagdagan mo ng extra hormone na hindi naman belong sa katawan mo, diba? Kaya yun, mapangit talaga mangyayari sa katawan mo. So, ang maganda sa NFP, hindi mo kailangan gumamit ng mga ganong klaseng gamot. At wala din siyang side effect, di ba? Mas maganda, no? At pangalawa, pang-apat, at ito ay, malalaman mo yung vaginal secretion mo, no? Kung ano pa ang lumalabas sa iyong, bilang babae. Yan. Kung may mga kulay yan, mamaya makikita ninyo, no? Ayan, malalaman ninyo kung meron kayong, kung healthy ang reproductive system, no? O kaya naman, may UTI kayo, or meron kayong tinatawag na, ano nga tawag doon? Yung parang yeast, no? Mga fungal infection. Oo, mga fungal infection. Malalaman nyo rin. Ayan. At ang maganda nito, dahil nga namomonitor nyo yung sarili ninyo, kasi, di ba yung cancer, early treatment, mas maganda. So, hindi ka, kumbaga, malaki ang risk, malaki ang safety mo. Konti ang risk na magka-cancer ka sa cervical kasi nati-check mo yung sarili mo. Yun ang maganda dito. At ito ay, yun nga, yung relationship ninyong mag-asawa, gaganda lalo. Kasi may communication kayo, di ba? Kasama siya sa planning. Oo, kasama yung asawa mo sa pagpaplano ninyo, di ba? Honey, wag muna ngayon. Kasi madadagdagan na naman tayo. Di ba? Ganon. I'm not safe today. Ganyan. O kaya sabi, honey, maligo ka na. Pwede. Di ba?
So mga ganon, di ba? Ang ganda na yung inyong communication mag-asawa, nagiging mas malago, naiintindihan ka ng asawa mo, di ba? Alam mo, may mga mood swings yung babae, at, ay, mukhang red flag, di ba? Yun. So yun, maintindihan ka, maliles yung away ninyo. At ito ay acceptable sa lahat ng faith. Maging Seventh-day Adventist ka, maging Muslim ka, or any religion, tanggap ito. Kasi hindi siya obtrusive, no? Hindi masama, 'di ba? Napakaganda. Pero may disadvantages sa lahat, 'di ba? Lahat naman may So, ang disadvantages niya is kasi meron tayong 3 cycles, no? Ng mga babae na nararanasan. Madidiscuss na rin natin 'yan, no? So, ang mangyayari niyan, kailangan talaga ay mararanasan mo to. So, mag-iiba-iba yung ng regla mo, 'di ba? O kaya ng fertility time mo. So, kailangan talaga monitoring, no? Yan. Tapos, kung parang siya kumbaga sa maraming baggage. Yun ang disadvantage niya, no? Kasi you keep record, no? So, isasama mo na yon sa daily routine mo na kailangan magre-record ka. Yan. Tapos, ang isa sa disadvantages na tinitawag nila, pero para sa akin, advantages pa rin yun, di ba? No? Kasi na-check mo yung sarili mo eh. Totoo. So, yan. Halimbawa, pagka na-stress ka or nagkaroon ka ng sakit, nagkakaroon yun ng effect sa iyong fertility or sa iyong menstruation period. Minsan nagli-late or nag-advance. Yun. So mag-change ka ulit ng ng record mo. Yan. So medyo hassle ng konti, pero tingnan mo yun sa brighter side. Ganyan. Tapos sabi dito, minsan kasi yung ibang family members natin hindi nila tanggap. So, kailangan talaga ng patience para maunawaan nila ang kalagayan mo. So, ganyan. Kasi lalo na halimbawa yung husband mo umiinom ng alak or may mga bisyo. Madalas sa mga ganun, hindi nag-flourish itong NFP pag ganun yung isa. Kasi, hindi niya maintindihan eh. Basta pagka nakainom siya ng alak, pag gusto niya. Wala siyang pakialam sa'yo. Di ba ganun yun? So, yun ang disadvantages sa ganito. At sabi dito, hindi ka mapoprotektahan nito sa anumang sakit na pwedeng dumapo sa reproductive system. No? Kasi sabi lang nila na yung condom or protection ay makakaprotect sa'yo sa mga STD or ano nga tawag doon? Venereal diseases. Pero hindi totoo 'yon kasi chinek din namin 'to nung pinag-aralan namin 'to. Sa hospital ako nag-aral nito. So nakita namin yung butas ng condom, mas malaki pa yung butas nun kesa sa gonorrhea or syphilis. So, papasok din sa'yo. Diba? Yung kaya hindi rin talaga protection yun. Yung sabi nila, protection daw yun. Hindi protection. Kumbaga hindi 100%. Hindi 100 accurate na protection. So, yun. Mas may disadvantages pa yung mga ganong klase ng protection na sinasabi nila. Saka isa pa sa disadvantages, katulad yan nabanggit, So, ang disadvantages lang po ng NFP, so kailangan nga po, regular po yung, or para maging effective po yung NFP na gagamitin natin, kailangan, hindi isang beses lang natin i-monitor. Kumbaga, it takes about until 6 months chine-check mo regularly, everyday talaga yung atibot, within 6 months, yung cycle mo. Or yung pagmamonitor mo ng cervical mucus, ng iyong body temperature. So, pag-uusapan po natin mamaya yun. And then also, ang advantages pa nito, isa na naman sa advantages, so yun hindi na natin kailangan pa ng mga chemicals or physical devices. Kasi atibot, naalala ko nung nagtatrabaho ako sa saan ba to? Sa HIV/AIDS clinic before. So, isa na sa mga pinopromote namin, yung promotions nga nito, ay yung mga family planning. Kasi ang mga kinikater po namin, mga kliyente, yung mga nasa, mga tawag, mahirap, ano nga tawag yung mga binabayarang babae. Sabihin natin, nagtatrabaho sa club. Yan, yun po sa Avenida. Yun, marami kami mga clients doon. So, yung iba pumupunta doon,
nireklamo nila, ang sakit-sakit daw ng ano nila, nung katawan nila, ganyan. Madalas balakang no? Oo, yung pa. Tapos, may iba naman mga mothers o yung mga babae na pupunta sa amin, hindi nawawalan ng lagnat. Yung pala, gumagamit sila ng mga cervical cup. Yun na nga. For family planning. May nilalagay siya, parang cup siya na rubberized. Nilalagay yun sa loob, para doon sa cervix. Para, tawag dito, Parang harang ba? Parang harang siya. So, nakalimutan niya, meron pala siya nun, te. Ang tagal ng panahon. So, na-infection. Nagkaroon siya na infection. So, yun. So, yun pa, yung isa din sa mga disadvantages po, ng mga ginagamit po natin, ng mga artificial, ng mga contraceptives po. And then also nga, yung sinasabi mo nga yung sa pills, So, yun, katulad na sabi mo, marami po talagang side effects po yan. Unang-una dyan po yan, nagkakaroon ng blood clot. Kaya yung karamihan po na nagpipills, nagkakaroon ng sakit sa, tawag dito, sa heart attack, yan, hypertension. Kasi nga, nagkakaroon ng sluggish, baga parang malapot yung dugo mo. So kaya hindi siya pwede sa maraming babae na may mga may mga other diseases katulad po ng may mga varicose veins, 'di ba? Kasi ang varicose veins kasi 'di ba namumuo yung dugo. So kung magpipills ka pa, mas lalong magkakaroon ka ng 'di ba? Pamumuo ng dugo. So yun, marami pong mga tawag dito, hindi magaganda sa mga artificial po na ginagamit sa family planning. So, ang NFP po mga kapatid, meron po tayong, at actually meron ilang mga paraan yan, mga method. Kaso yung 3 lang yung ating muna pag-uusapan sa hapon na ito. Kasi mauubos ang ating isang oras. So, ito lang yung 3 pinaka-common na tawag dito na method ng NFP. So, yung una po ay, the first is the mucus or ovulation method. So, ano po ba ito? Ate Bot. The first is the mucus or ovulation method. Ito yung tinatawag na unang paraan ng NFP, yung tinatawag na Billings ovulation method. Bakit Billings? Kasi si Dr. Billings, siya yung naka-discover, no? About sa mucus ng mga babae na lumalabas sa kanila. Meron pa lang yung mga signs, no? Meron yung mga messages, yung mga mucus na yan. So, dapat alamin natin yan. Kung halimbawa, ang mucus mo ay malagkit, or parang kulangot, ganyan. Ano yan? Tawag dito, dry ka, plus, minsan, siya yung, nakakita na ako nun yung plug, mucus plug. Oo, yun. Yung mucus plug na yun, protection yun sa cervix natin. Ang reproductive system din natin ang gumagawa nun para proteksyonan tayong sarili natin. Ganon. Yan. Ngayon, minsan lumalabas na yun, nalalaglag yun kapag ka rereglahin ka na ng pula, alam niyo yun, yung menstruation, or rereglahin ka na ng puti, o yung fertility natin, pagka fertile tayo. Kasi hinahanda niya yung environment ng ating uterus para sa mga event na yon ng babae. So yun po. Ang iba naman, may mga kulay-kulay na yan. May mga green, may dilaw, ganyan. So, malalaman natin mamaya kung anong mga klaseng sakit yun. No? Kung ano yun, mga may pinkish, merong brown na lumalabas sa atin. Alam niyo yan ng mga babae kasi kung observant sila, malalaman nila yan, di ba? Ang maganda nito sa NFP, napapractice yung pagiging observant natin, no? Hindi lang sa sarili natin, sa palipaligid, di ba? Yan, ang maganda dyan. Tapos, pag stretchy na, alam niyo yun, yung stretchy, yung parang klaro ng itlog, yung hindi naluto na itlog, di ba? Pagka ginanon nyo kasi yon, para siyang sinulid, no? Na hindi napuputol. Once na nakakita na kayo ng ganyan sa inyong panty, yan, iganyan nyo. Yan, ayan ay ibig sabihin, peak ka, or ikaw ay fertile that time, no? Pwede kang mabuntis. Yan, yung ano na yan. Pero hindi namin ina-advise na i-explore nyo ng daliri nyo yung labia nyo, no?
sa panty lang kayo kukuha ng sample. Oh, baka mamaya madumi pa yung Huwag kamay. niyong gagalawin yon kasi hindi natin alam kung malinis ang kamay natin. So, mas maganda, maghugas lagi ng kamay before anything else. Di ba? O yun, ganun po ang gagawin natin. So, malalaman natin kung fertile tayo or dry tayo, hindi tayo magkakaanak. O hindi, kumbaga, kasi pag may ganun, ang klaro ng itlog, ibig sabihin, yung egg cell mo, ng babae, lumabas na siya dun sa ovary natin, no? Handa na siyang mag-entertain ng bisita. Ganun yun, no? Oo, nagwi-wait na lang siya. Nagwi-wait siya doon sa ating fallopian tube. Yan po. So, yun po yung una. Yung first method po ay yung mucus or ovulation method. So, ipapakita natin, Ate Bot, ito ba? Sige. Papakita natin ano yung sinasabi Next mo. slide. No? Ayan, oo. Yan yung picture, Yun. no? During dry phase, day 1 to 3 after ng period. For example, ano ba ngayon? January 7, no? Oo, January 7. So, 7, 8, 9. So, ito yung mapapansin mo, dry phase. Okay? And then, sticky phase, day 4 to 6. So, yan po. So, non-fertile ka niyan. Not fertile. Oo. Okay. Pag fertile po, day 7 to 9 ang inyong menstrual cycle, creamy phase. So, yun. Pag Creamy na ginanyo siya, parang, ano yung malagkit? Hindi naman masyado malagkit. Parang madulas-dulas na. Yun. Creamy yun. na kasi siya. Oo, tama. Sticky pala yung isa. Okay. So, sticky yung creamy. malagkit. Medyo, meron na siyang, tawag dito, parang slippery na siya ng konti. Slippery ng konti. And then days 10 to 14. Yun, slippery na talaga. Yan yung clear face na pag ginanon mo siya. Ako minsan ginaganyan ko rin no? Kasi mga kapatid, ako po ay kasi ay dumating na sa cessation ng aking menstruation. So ako po ay menopause na. Uy. Ako din, congratulations sa ating dalawa. So hindi natin kailangan ng NFP, natin po. So yun. So, dati nagaganyan din ako. Minsan natutuwa ka ako pag ginagano ko eh. Alam mo, parang sipon, di ba? Yun. So, yun po yun. Fertile po. Ibig sabihin, maaari po kayong magbuntis po dyan. Yan. And then, next slide. Ayan. Oo. Yan. Menstrual cycle of a woman. Ano ba ito, Ate Bot? Ito yan, kasi meron tayong tinatawag na 3 klase no, ng menstrual cycle. Merong average, yung nireregla ng monthly. No? Consistent na monthly. Yan. Tapos, ang sumunod naman yung short term. Ang short term naman, 2 beses sa isang buwan ka rereglahin. Oo, ganon. Alam nyo ba, every time na nireregla ang babae, nababawasan yung follicle ng ating ovary. Ibig sabihin, nauubos yung ating anak. Ganon. Kasi yung follicle, hindi pa siya egg cell, no? Nagiging egg cell siya pag nagiging matured. Ayan. So, yun, pagka lumabas siya, tapos hindi siya na-fertilize, walang bisita na sperm, magiging regla siya. Yon, no? Ganon. Ngayon, pag every time, halimbawa, twice a month ka magregla, mauubos agad. Madali kang mawala ng pagkakataong magkaanak. Ganun yun. Pero kung average naman, okay lang yun. Kasi 3,000 yata bawat isang bawat isang ovary, so 2 naman ang ovary ng mga babae, so 6,000 na follicles ang meron tayo. Entire na yun? Entire lifetime na yun. Oo, ganon. So, ipanalangin ninyo, kung hindi pa kayo nagkakaanak, ipanalangin nyo, once a month lang kayo reglahin. Para hindi maubos. Oo, para hindi maubos. Hindi, tsaka ang Panginoon naman magbibigay. Si Sarah nga di ba? Matanda na, nagkaanak. Di ba? Pwede siya maglagay ng egg cell sa atin, di ba? Para mabuntis tayo. Ngayon, ang isa naman yung long term, no? Ang long term naman, from 2 months up to 6 months na hindi nireregla. May mga ganong klase ng babae. Yun, medyo mahirap yun magkaanak kasi, yun nga lang, minsan lang silang reglahin. No? Ganyan. May problem na rin yun minsan sa reproductive system nila. Pero, as individual, normal pa rin yun, no? Normal pa rin. Kasi may mga babae, katulad sa atin, malapit na tayo, at tawag dito, nung pre-menopausal natin, di ba? Umaabot tayo ng 6 months, na walang menstruation, di ba? Minsan naman sa isang buwan, minsan 2 beses. Ako nga, 4 na beses.
na nag-menstruation sa isang buwan, di ba? Yun, Pero pag nagpa-fluctuate gano'n na naman kasi. natin, kung halimbawa, hindi pa mo pa naman age talaga for menopause, wala ka pa sa menopausal stage at ganyan, yung na-experience, problema yun. maaaring merong problema. So, kailangan natin pong Pa-check up. magpa-check up na po tayo mga kapatid. So, yun po. Ito, Yan. yung menstrual cycle para maliwanagan po. Pag sinabi po kasing menstrual cycle, ito po yung first day ng inyong menstruation until po doon sa day bago kayo magkaroon uli ng next period mo. Yun. Okay, so yun po yung tinatawag na menstrual cycle. Ang first day ng inyong regla, yun na po yung first day ng cycle. Oo. Okay? Bibilangin so yung nyo na pag yun. binilang nyo po, for example, January 1, unang araw po ng regla nyo. And then, nag-stop siya ng, nagkaroon ka uli ng January 30. Oo. So, pagitan po ng January 1 and January 30, meron kang 29 days. So, ang cycle mo po doon ay 29 days cycle. Yun po ang tawag. 28 to 29 28 days. to 29. So, ang mga babae po, average po kasi is 28 days. Diba? Yun yung average. Pero normaling lang daw, Ate Bot, kung merong 21 to 40. Ako minsan Yes, kasi, Ate yes. Bot, isang binibilang ko Meron na kasi ngayong application sa ating mga mobile, yung pagmo-monitor na menstruation. Ako meron flow ang tawag doon. So, dati nagmo-monitor ako, kailan ako yung unang araw ko, nalalagay ko na agad doon. And then, siya na mismo yung magbibilang, Ate Bot. Kung kailan ka nag-end, siya na mismo ang magbibilang or kailan ka uli mag-start ng panibago, siya na nagbibilang ilan yung days ng... Convenient na. diba? So, alam mo na, so for within 3 to 6 months, imo-monitor nyo po yun, mga kapatid. Kung, tawag dito, kung ilan days yung cycle nyo, para alam nyo po, kung magbibilang po tayo, kung gagamitin natin yung ibang method naman ng family planning, natural family planning, alam nyo na po kung kailan kayo safe or kailan kayo hindi safe. Ayan. Oo, mas magaan na ngayon. Dati kami, old school Tala-tala pa Yung magsusulat ka, ngayon, meron ang dali kang... na, may katulong na, di ba? Kaya nga, sa mobile na. At saka, ito pa, ang egg cells po ng mga babae ay nare-release po sila 10 to 16 days po before po yung next na period. So, kung 10 to 6, halimbawa, January 1 nga, example natin, January 1, first day ng period. So, mga January 10 to hanggang January 16, maaaring dyan po ay marirelease na yung egg cells ng babae sa ovary. So, maaaring pong pagdyan ay mabuntis ang babae, di ba? Kung may mangyari. So, ang egg cells po ng mga babae, mga kapatid, ay 24 hours lang ang lifespan. Okay, 24 hours lang po ang lifespan ng kanilang buhay sa loob ng katawan ng babae, ang egg cells. And, ano pa nakalagay ito? 2 to 3 days after ovulate, you can get pregnant. And then 7 days, ang sperm naman po ng mga lalaki, ay 7 days po yan siyang pwedeng mag-stay inside the woman's body. So, sasabihin natin, safe naman ako. Meron kayong contact ng ganitong araw. So, 7 days pala ang buhay no. So, akala mo safe ka na, di ba? So, yung pala, naku, hindi naman tayo ganito. Bakit nabuntis pa ako? Hindi mo nabilang na 7 days yung buhay ng sperm sa loob. Oo, kasi ang mucus ng babae, ano yan, 3 ang gawain yan. Pag fertile tayo, siya yung parang highway ng mga sperm cell. Siya ang gumagawa ng daan para makapasok siya sa ating womb. Tapos, ang pangalawa, siya rin yung quality control. Bakit quality control? Kasi may mga sperm cell na may sakit, no? Halimbawa, 2 ulo, 1 buntot, ganyan. O kaya naman may mga bukol-bukol. Hindi nakakapasok yun sa loob ng ating cervix, no? Yan. Tinan mo, ang galing ng Panginoon. Kumbaga, perfect baby lang talaga, no? Yung pwedeng pumasok sa atin. Bakit naman nagkakaroon ng sakit? Mga congenital. Another topic po yan. Yun. Ngayon, so, pangalawa, yun nga, quality control ang mucus natin. Pangatlo, pagkain siya, no? Food siya ng sperm cell. Kaya yung mga sperm cell na nakapasok, nabubuhay siya hanggang 7 days. Yan. Kasi, may pagkain sila.
So, yun ang maganda dun sa mucus ng babae. Ngayon dyan sa nakikita ninyo, mga kapatid, ayan yung tinatawag na Billings ovulation method, no? Yung kulay red, yan yung menstruation natin. Yung green, yun yung mga dry days natin. Tapos yung mga white, yan yung tinatawag na fertile time natin. May papansin ninyo, dun sa in-between ng dalawang green, merong puti. Bakit? Kasi after mong magregla, dry ka na niyan talaga. Kaya lang, syempre, kaya nilagay ng white dyan kasi naglabing-labing kayo, nagsiping kayo. So, basa ka. So, ilalagay mo pa rin yun. Itatala mo pa rin yun na, oy, basa ako the next day, ganyan. Pero, it doesn't mean na mabubuntis ka. Hindi, kasi, infertile time mo yan eh. Pangalawa, yan, makikita ninyo na dyan na kung kailan kayo fertile. Tsaka mararamdaman ninyo yun. Makikita nyo sa mucus nyo, ay, fertile ako. Sweetheart, hiwalay muna tayo. Ganon. Kung nag-spacing kayo, ha? Oo, kung nag-spacing kayo. Pero kung halimbawa naman, nag-achieving kayo, yan ang bantayan ninyo. Kailangan pag fertile, sweetheart, halika na. Ayan. Meron din dyan, makikita ninyo yung X, no? Yung merong X. Yan, yun yung peak time ninyo. Yun yung huling araw na kayo ay fertile. Yan. Pero dyan, pwede pa rin kayo mabuntis after 3 days. From that X, no? Yan. Alam nyo ba kung ano magiging anak nyo dyan? Lalaki. Oo. Kasi, ang mga lalaki, ano yan eh, diretso na sila sa fallopian tube. Hindi na sila pumunta sa crypt. No? Mamaya ma-explain ko sa inyo. Basta yan, after ng peak, kung gusto nyo yung anak na lalaki, after ng peak, doon kayo mag-siping ng asawa ninyo para magiging lalaki yung anak ninyo. Pero ang mahirap gawin yung babae kasi before X. Oo, before peak ang babae. Kasi ang mga babae, typically, madaldal. Alam mo ba? Kasi galing sa lalaki yung yung... malalaman yung kasarian. Oo, kasarian. Bata. Sila ang nagdadala ng babae at lalaki, no? Sa mga sperm, yung chromosomes. Di ba na-discuss natin yung dati? So yun. Ngayon, ang mga babaeng chromosome, pumupunta muna yan, may mga kuweba kasi tayo sa cervix natin, mga babae. Pumupunta muna yan dyan, nagchichismisan muna sila. Marites. Ayan, kwentuhan muna sila. Pero yung lalaki, diretso, punta na agad sila sa sa fallopian tube, hanapin agad nila yung Excel. Ganun yun, no? Kaya, kung gusto ninyo na magkaanak ng lalaki, wag muna kayo maglabing-labing pag wala pa yung X. No? Yun, kasi nabubuhay kasi yung sperm cell hanggang 7 days. Oh, mamaya sabi nila, bakit ganun? Babae pa rin. Kasi, nagsiping pala kayo before that. No? Ganun yun. So, ganun po ang mangyayari dyan. So, magagamit nyo rin to for spacing. No? Ayan, kung ayaw ninyong magkaanak at nag-spacing kayo, marami ng anak. Yung green, doon kayo magsisiping ng asawa nyo. Babalik-tarin nyo lang naman. So, yun, no? Ganyan po ang ating Billings ovulation method observation chart. Pwede nyo rin po yan kung gusto niyang gawin. Diba? Para maging screenshot nyo. Para malaman ninyo. Yan. Sige, sis. And then, ito naman yung sinasabi mo kanina, the colors and consistency of vaginal discharge at ano po yung ibig sabihin yan. So, makikita nyo, iba-ibang color niya, Ate Bot, merong clear, milky white, gray. Yan. So, may mga po yan, specific na reason, medical reasons kung bakit meron mga ganyang color. So, pag sinabing clear, yan po, healthy po yan. So, meron po yan, at sabi, makikita mo yan if it's during exercise or when aroused. And then milky white, so healthy pa rin yan. So chunky could be a yeast infection. So babae naman talaga may ganyan, yung parang milky white. And then kung gray, so yan, magkakaroon na tayo ng problem kasi it means meron kayong bacterial vaginosis or ibig sabihin BV. Alam ko, na rin to parang, STDs na rin to. Parang i-consider na STIs. Okay. Yan, bright yellow, yan, could be an STI. Green naman, same pa rin, could be an STD or bacterial vaginosis. Pink, ayan, ito yung minsan nakakala nila,
nagka-regla sila. Di ba? Bakit nagkaroon naman ako ng regla? Ba't ako buntis ngayon? Di ba? Parang after ilang, nag-pregnancy test ka after ilang weeks, and then nagkaroon ng result na positive, alam ko, nagkaroon ako ng menstruation. Medyo pink siya. Pero yung pala ay nagpapahiwatig na ikaw ay nabuntis. Kasi syempre, foreign body pa rin yung Ate Bot. Minsan kasi yung mga baby, pag nag-start na siya lang mabuo doon sa uterus, minsan yung ating katawan, may iba kasi parang kino-consider nila na foreign body. Body. So kaya minsan nagkakaroon ng bleeding. So ibig sabihin din ng pink, merong injury or start ng iyong period. So red ay your period is spotting, infection or miscarriage. Kung halimbawa buntis ka naman, and then pag tingin mo sa inyong underwear, meron kayong red na secretion. So red flag na 'yun. Red na. So ibig sabihin meron kang kung buntis maaring ikaw ay maaaring makunan. Okay, nag-spotting ka na. Yun. And then brown ay ibig sabihin meron kang infection or ito naman yung end na ng inyong menstruation. So ito yung kulay, medyo nagba-brown na. So ibig sabihin medyo malapit na matapos yung inyong menstruation. And then watery, so ibig sabihin yan ovulation or sexual arousal. Madagdag ko lang din dyan, sa mga babae na observant, na makikita nyo yung mga ganyan, malalaman nyo kung ang inyong asawa ay mahilig pling-pling. Kasi, syempre, wala ka ng mga bakit ka magkakaroon, di ba? Oo, lalo na yung may mga tinatawag na STD, di ba? So, ingatan nyo rin sarili nyo. Pero alam nyo ba, minsan, nagkaroon ako ng kaibigan nga na nagtumutulong doon sa kaibigan ko kasi nga nagkaroon siya ng magiging cervical cancer pa lang. So yun, tinuruan niya yan siya kasi syempre hindi man sila kasi Adventist. So minsan hindi niya alam kung kung mabait ba yung asawa niya o sobrang bait. Alam niyo na yun, kabaliktaran na yun. So yun, inanuhan siya, tinuruan siya. So ituturo din namin sa inyo na mag-activated charcoal poultice kayo sa inyong gagawing pad? Oo. Yung pad ninyo, yung napkin, yan. Lagyan niyo yan ng charcoal poultice. I mean, yung hinalong charcoal, tapos na tubig, tapos psyllium fiber para hindi maglaglagan. Kasi pag natuyo yun natin, matadaglalakad kami malaglag sa'yo ng itim-itim. Para may mga itim. Kaya ang gawin ninyo, sasamahan nyo na psyllium fiber para magdidikit siya. Hindi siya maggaganon. Oo, yun. So, yun ang gawin ninyo. Hindi ba siya pwede, hindi ba pwede, Ate Bot, nalagyan na lang ng, yung parang cloth siya? Pwede din. Meron na gano'n, nagtatahi sila. Nilalagay sa loob yung para protection. Diba? Nakakaano naman yun, discomfort naman yun. Pag tayo mo sa upuan, may itim na Oo. Hindi ka nire-reglaan na yun. Inuuling ka na. Yun po ang gagawin ninyo. Basta, maganda rin yung psyllium fiber kasi nakakatulong yun, no? At nourishment din kasi yun. So, yan. Hindi ka na magkakaroon ng ganon. Kaya, protection yun sa inyo. At kain kayo ng bawang na merong honey, tsaka kalamansi, antibiotic yun. Kung alam nyo, ito payo ko lang sa mga mababait ang asawa. Pero kung mabait na talaga asawa nyo, hindi na kailangan, di ba? So, ganun lang yun, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Yan, tips. Ayan, namin natutunan kayo, Ate Bot. So, ito, same lang ito, di ba? Tulad kanina na sinabi natin. So, pwede nyo rin po yan balik-balikan kung halimbawa, nag-observe din po kayo ng inyong cervical mucus, ay pwede nyo makita dyan, baka ito na po yun, o ito na pala to. Yun. Yan naman, yung blue, yan, sa mga buntis. Yan, yung iba, kasi magkaiba yan eh. Yung una, yung hindi ka buntis. Yung pangalawa, yan yung buntis ka. So, malalaman mo yung discharges na lumalabas sa'yo, malalaman mo kung may protection pa ba yung baby mo, o maayos pa ang kalagayan niya, o in danger na siya. So, makikita nyo rin po yan. Okay. So, next is, fertilization, Ate Bot. Yan. Ito yung tinatawag na, next slide, please. Wala na. Ayan, yan. Ito yung violet,
yan yung nasa left ninyo. Nasa left ko rin. O nasa right nyo. Basta ganyan yung violet muna. Yung parang daan. Yan yung natin, vaginal canal or yung cervix natin, no? Makikita nyo dyan, parang may mga kuweba-kuweba. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na pinupuntahan ng mga babaeng chromosomes. Yan. Yan, no? Diyan sila iipon-ipon yan sila dyan bago sila dediretso sa fallopian tube. Ngayon, yung sa kabila naman, yung egg yan, yung egg cell ng babae. Tapos makikita nyo yung sperm cell, yan. Yan yung fertilization na tinatawag. Kung pag pumasok na yung isang champion na chromosome or sperm cell, yan, babae man yan o lalaki, siya'y champion. Kasi sa milyon na mga sperm cell, tanging siya lang ang makakapasok sa egg cell. Pero actually, yung mga marami na yun, tumutulong yun para bugbugin. Kung makikita nyo yung hindi ko nakuha kasi yung video niyan, makikita ninyo, binubugbog nila yung egg cell. Kumbaga, inaano nila yung protective layer nun, no? So, pagka merong nakapasok dyan na matalino, ito, pwede na ito, malambot na, nakapasok na siya. Siya ang champion, ganon. Yan, fertilization ang tawag dyan. Pag nagsanib na sila. Yan. Magkakaroon na ng hati-hati o para sa yung DNA, 'di ba? DNA ng nanay, DNA ng tatay. Nyo lang, tawag dito, i-review nyo lang yung aming video. Makikita nyo, na-discuss na rin po namin yun. Kaya kaya mga kapatid, kung kayo po ay sa tingin nyo ang inyong buhay kayo malas, wag po, kasi po kayo po ay champion, kasi kayo yung nabuo, di ba? Ang inyong mga magulang. So, out of millions na kasabayan nyo, during that time, kayo po yung, di ba, nakapasok, or kayo yung na-develop po sa loob ng egg cells ng babae. Yan. Okay. So, second po na NFP method po natin ay yung symptothermal method. Yan. A woman takes her daily basal body temperature. Ito naman po, daily, araw-araw po, i-check nyo yung inyong temperature. So, meron po itong certain na thermometer na ginagamit. Hindi po yun yung karaniwan na thermometer. Iba. Kasi yung karaniwan kasi, isa lang yung, sa decimal point, isa lang yung number. Halimbawa, 37.6. So, dito po sa BBT na ginagamit po ng NFP, may nabibili po niya Natibot. May nabibili niya sa mga, ewan ko kung sa mga pharmacy kung meron ito. Sa mga medical supplies na meron siyang dalawang number na lumalabas. Kung 37.6, sa BBT may 37.67, ganyan. Yan, oo. 37.60. So may lumalabas na dalawang number after nung decimal point. So ang regular BBT is between 97 degrees and 98 degrees Fahrenheit. So at the time of ovulation, your BBT will rise between 0.5 and 1 degree. So you should take your BBT in the morning before you get out of bed. Ideally, it should be at the same time of day. You should use the thermometer the same way each day to get accurate results. So every day po, bago po kayo bumangon sa inyong higaan, hindi po pwede na ngayong araw na to, bago ako bumangon, nag-take na ako, and then kinabukasan, nakalimutan siya, bumangon ka na, may ginawa ka na, tapos saka ka magte-take. So, mag-iiba na po yung temperature ng katawan natin kapag meron na tayong activities. So, magkakaroon po ng hindi accurate po na results. Oo, kasi ito, yung BBT, para lang yan sa mga achieving, actually, sa mga hindi nagkakaanak. Gusto nila malaman kung kailan sila fertile. Kaya yan ginagamit. Yan. Pero yung kaninang diniscuss natin, effective na po yun. Kasi nangyari sa akin yan, no? Yung aking anak na si Gio, yan, tawag dito, resulta siya ng NFP, no? Yan. Kasi puro babae ang anak ko noon. Ngayon, tinry ko ito. Ngayon yun, nalaman ko na talagang effective siya. Yung NFP. Na pwede kang magkaanak ng lalaki. Pwede kang mamili kung anong gusto mong anak, lalaki o babae. Yan. So, yun po. So, isa lang naman po, ang mga disadvantages po naman to ng mga BBT. So, may iba kasi, nagkakaroon halimbawa ng mga viral infection. So, yun, tataas talaga ang temperature mo. So, akala mo, yung pala nagsisimula ka ng lagnatin, so akala mo safe ka na kasi, or hindi ka safe kasi nga mataas ang temperatura mo. So, isa pa din po nun, halimbawa ay gumawa ka ng activity agad bago ka nag-check ng iyong temp. Ano po. And then also, yung site ng inyong pagkuha ng inyong temperature. May iba kasi pwedeng sa bibig, pwede sa kilikili, pwede yung rectal. So, kung magsimula kayo sa mouth,
dapat the whole ano nyo po ng Mouth inyong pa rin. monitoring sa mouth na po. So yun ang ating pong paraan para maging effective po itong ating natural family planning. So next naman po ito, yung next slides. So ganyan po yung mangyayari po. Kung meron tayong ewan ko kung may nabibili din na ganitong graph. oo. Di ba? May graph ng ganyang papel, kasama na rin po yata ito ng thermometer. So yan, kung makikita nyo yung safe days po, ito po yung 1 to 5 days ng inyong menstruation. After po kasi ng menstruation, bumababa po kasi yung temperatura ng katawan ng babae. And then, ang peak po na, tumataas po yan during na po ng ovulation. So, yung pag tumaas po ng mga 0.5, ganyan 0.7 hanggang 1 degree, ay ang babae ay maaaring mabuntis or nag-ovulate na. So, pagkatapos po ng ovulation, so bababa na po uli yan hanggang sa makarating uli ng panibagong cycle or menstruations po ng babae. Ayan. So, ito, hindi ko to nagamit kasi tamad ako mag-check. Oo, yan. Tamad ako mag-check ng number. Sa akin parang komplikado kasi. So ito maganda. So yung third approach po ng method ay yung rhythm method. So maraming babae po ang gumagamit na po nito. So yung next slides po nga bro. Ayan. Third approach is the rhythm method. It is based on the calendar dates of a person's previous menstrual cycle. So this method can be more difficult and is not as reliable. It doesn't allow for changes in the menstrual cycle which are common. A normal menstrual cycle is between 28 to 32 days. The day a person starts their period is considered to be a cycle day 1. Ovulation often occurs around day 14 of the menstrual cycle. So yun, Ate Bot, ito ba ay iyong nagawa? Oo, nagawa ko yan mula kay Nule, kaya puro babae ko sumunod. Kasi nga, akala ko effective, no? At yun na nga, kasi nga, tayo kasi individual, may individuality kasi tayo. So, itong calendar kasi, parang, ano yun? One size fits all. No, ganyan ang nangyayari diyan. Hindi na kahit nga sa gamot kahit sa sakit or sa ano pa man, hindi applicable yung one size fits all, no? Personal pa rin. Kahit nga sa kaligtasan sa Panginoon personal pa rin. 'Di ba? So ganun po. Yung iba naman, effective sa kanila, yung itong rhythm. Mas maganda sa kanila. So, go on. Kung ano yung mas okay sa inyo, edi gamitin ninyo. Ayan po yung sa atin dahil kanya-kanya naman tayo ng sariling relationship sa ating kapwa, sa ating Panginoon. So, kung ano ang nakakaigi, no? Kung ano ang mas nagiging blessing para sa inyo. Gamitin po natin. Kasi, ang Diyos, variety siya, no? Mahilig ang Diyos sa variety, di ba? Kahit nga sa mga lahi ng tao, iba-iba ang lahi ng tao, iba-ibang kulay, iba-iba ang tsura, di ba? Pati na rin sa mga nature, sa bulaklak, pati nga sa prutas, ang saging, maraming variety, di ba, no? So, lahat yan ay blessing, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, sa NFP, by variety din, no? Kung ano ang fit sa'yo, go on. Yun po ang inyong gamitin. At sana, naka-bless po sa inyo itong ating pag-aaral ngayon. Yun. So, ito pong pinag-usapan po natin yung NFP kasi marami nagsasabi, hindi naman daw reliable to, hindi naman daw effective. So, magiging effective po ito mga kapatid, 95 to 100% kung susundin po natin yung tamang pamamaraan, tamang pag-monitor, yan, maging consistent po tayo, maging masipag po tayo sa pag-monitor ng ating katawan, pag-observe po ng ating reproductive system nating mga babae, So, yun, marami pong mga paraan kung saan po kayo komportable mga kapatid, kung saan po kayo sa tingin nyo ay effective, yun po yung ating gagawin. Hindi naman duldulan natin na, ito gawin mo, ito lang. So, hindi po. Kung ano po yung nais po ninyo, Tsaka pinag-uusapan kasi ito syempre ng mag-asawa, hindi lang po ang babae. Ayan. So, ayan, Ate Bot, kasi nabanggit mo nga sa akin na ito ay naging paraan mo kung gusto mo magkaroon ng anak na babae or gusto mo magkanak na lalaki. Hindi ko alam kung talagang ito ba ay scientifically talaga or tawag dito, proven sa lahat
parang may iba, no, parang hindi pa rin, parang pumapalya pa rin, ano. Ang iba po kasi, ang sabi po sa science, kung ang anak mo, mas marami kang anak o hindi ka nagkaanak ng lalaki, alam mo, nagkaroon ka na ng anak ng 5, pero puro babae. Ang sinasabi kasi na, mas marami daw kasi ang X chromosomes ng sperm cells. Kung puro babae naman, or puro lalaki naman ang anak mo, hindi ka naman lang nagkaroon ng anak na isang babae, maaaring ang mas marami or dominant po yung Y chromosomes ng sperm cells ng lalaki. So yun po yung may ibang explanation. Bakit gano'n? Nag-try naman ako ng ganitong method na sabi, pag ganito ginawa mo, ito daw magiging anak mo lalaki, or pag ito ginawa mo, ito yung anak mo magiging babae. Pero hindi pa rin siya effective. Kasi yun nga po yung explanation ng iba, maaaring mas marami po yung either na Y chromosomes or X chromosomes po na dinadala ng cells or sperm cells po ng mga lalaki. Kasi sila naman nagdi-determine, di ba, kung ano yung magiging anak. Kasi genetically po, ang egg cells ng babae, X lang po yung dinadala niyang chromosomes. Pero ang lalaki, meron siyang X, meron siyang Y. So kung Y yung mamit ni X, ni egg cell, so XY, so lalaki po siya, magiging anak niyo. Kung X ang lumabas sa sperm or chromosomes ng lalaki, XX ang mangyayari, so babae yung inyong magiging anak. So sabi nga nila, pag Y, ang ano daw, ang Y chromosomes or yung male na chromosomes sa atibot, ay nabubuhay daw yan sa alkaline na environment. So kailangan daw, kung gusto mong lalaki ang anak mo, kasi nabasa ko lang to pinag-aaralan ko na ito kagabi, ano ba yung sinasabi ng atibot na gusto mo maging lalaki anak mo, ito gawin mo. So yung meron ako nabasa na kung gusto mo daw lalaki anak mo, dapat daw, gawin mo siya, during, yung immediately ng inyong ovulation and in 3 days after na inyong ovulation. Within 3 days. So, kasi, ang babae kasi, wet days yan Diba? Ang secretions na babae, alkaline siya, diba? So, kung gusto mo daw lalaki, ganong panahon. So, for example, 14 days ang iyong ovulation. Alam mo, 14 days mag-release ng egg cells. And 14 days, 15, 16, 17, yan yung time na maaaring gusto mo lalaki, yun ang time, dapat na gawin mo siya. Oo. Pero kung halimbawa gusto mong babae, dapat 3 days bago yung inyong ovulation, kasi ang babae kasi, acidic, yung tawag to dry days niya, acidic kasi yung environment, yung flora ng ating vagina. So kung gusto mo acidic, or gusto mong babae, yun yung time, yung basta bago siya mag-ovulate. So, 3 days bago siya ng ovulations. Kasi ito daw yung, yung Shettel's method, according to Dr. Shettel's method. Dr. Shettel, Landrum Shettel's, kasi siya yung nakadiscover po nito. So, sabi ko, effective ba? Pero may mga nag-testify na effective sa kanila, meron namang iba, hindi. Pareho-pareho lang yan. Kagaya nga nung kanina, pinakita natin sa graph, yung Billings ovulation method, pareho din ng explanation niya. Na kung gusto mo babae, before talaga ng ovulation mo, yung peak ng ovulation mo. Tapos, kung lalaki naman, after, no, ng ovulation mo. Kasi, yun nga talaga, kumbaga tumutulong tayo, no? Tumutulong tayo sa katawan natin kung paano nag-work yung katawan natin. So, makikipag-cooperate tayo. Cooperation pa rin, 'di ba? Ang ganda talaga ng ginagawa ng Panginoon Kaya nga tayo cooperation din sa salvation natin, no? Sa Panginoon, 'di ba? Kung hindi ka marunong makipag-cooperate sa Diyos, hindi ka maligtas. Di ba, no? So, ganun din, kung hindi tayo marunong makipag-cooperate sa reproductive system natin, kung paano siya gumawa, hindi natin ma-achieve na magkaroon tayo ng anak na lalaki o babae, di ba? O, ganun din sa, kung tawag dito, yun nga, may mga rules kasi yan Parang katulad din sa circadian rhythm, di ba? Lahat yan may law, no? Sabi nga dun sa sulat ni Ellen White, may law sa bawat nerve natin, sa reproductive system natin. May law din ang Panginoon. So, yun, sunod lang tayo, makipag-cooperate lang tayo sa Panginoon. So, yun, maraming mga bagay po na kaso medyo nagkulang tayo sa time. So, maraming paraan. Kung gusto mo maging, may iba pa nga, kung gusto mo, may iba daw sa position, sa day, timing, di ba? Marami pong ganyan. Kung gusto mo, timing ng ovulation ng babae, kung kailan mo gusto magkaroon ng anak na babae o lalaki. So, yun. Pero, syempre, Panginoon pa rin po ang magdi-decide po ng lahat. So, hindi na po natin hawak yan minsan. So, meron po dito, Ate Bot, na tanong. Hello po kay,
Sharonia, San Andres, ano po. Ma'am, ask ko lang po kung bakit nagkakaroon ng anak na kambal kahit hindi naman nila lahi ang may kambal. Ayan. So, Oo. yun. Bali, minsan, kasi kami, lahi na kami nga ng kambal eh. May kapatid Oo, ka din pero naman. wala pa akong nakitang anak ko na naging kambal. Di ba? Unang-una, ang Panginoon ang nagde-decide kung bibigyan tayo ng anak na kambal o hindi. Pangalawa, sa ating lifestyle. No? Yan. May mga pagkain kasi na nakakapagparami ng production, no? Ng ating estrogen or progesterone, di ba? So, yun. At ganun din sa pag-divide ng ating cells, no? Pagka nagkaroon na ng fertilization, no? Yan. Nagdodoble. May tinatawag na fraternal twins at saka, identical twins. Yung identical twins, talagang ang tawag dito, nasa lahi na yan. Nasa DNA mo na yan, no? Identical twins. Pero yung fraternal twins, malamang yan, meron niyang kinalaman sa lifestyle mo, no? Kasi, ang fraternal twins, meron pa rin silang kanya-kanyang, bahay-bata. Yan. May kanya-kanya silang bahay-bata. Pero tawag dito, identical twins, iisa lang yung bahay-bata. Kaya halos magkamukha sila, di ba? So yun, ganun po yun, yung mga twins. So, ito po ay nasa Panginoon, unang-una, yun nga yung lifestyle natin. At saka, yung tawag dito, minsan may mga pagkain na hindi tama, no? Na kinakain natin. Kaya tuloy, minsan, yung ating anak, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung mucus ng babae ay quality control yan. Mga perfect lang na sperm cell ang makakapasok dyan. Pero bakit nagkakaroon ng congenital diseases yung bata? 'Di ba? Baby pa lang, meron ng cleft palate o kaya naman may sakit sa puso, 'di ba? It's because yung lifestyle ng nanay, no? Yan, minsan may inom ng alak during pregnancy or nagsisigarilyo o kaya na-expose siya sa sigarilyo dahil asawa niya nagsisigarilyo, mga ganyan, o kaya drug addict or yung pagkain, yan, hindi marunong mamili kung anong tamang kainin, di ba? So yun, kaya nagkakaroon ng mga ganon. Ganon din yun sa twins. Yun, kaya nagkakaroon ng twins, merong part na may kinalaman talaga yung lifestyle ng magulang or nasa DNA na ninyo. Yun lang po. So, dagdag ko lang din, Ate Bot, kumbaga kung i-explain naman po regarding sa medical, pag sinabi po kasi magkaroon ka ng mga twins, sinasabi mo nga kanina yung parang identical twins and fraternal twins. Yung isa po kasing reason ay yung inyong egg cells, pag na-fertilize siya, minsan nagkakaroon ng pangyayari na na-split, 'di ba? So na-split siya into two. So isa lang yung DNA na kaya sila identical. Pag fraternal twins naman dalawang egg cells ang na-release niyo during ng ovulation. So kung may dalawang egg cell, dalawang sperm cells din, dalawang sperm cells din ang magpapasok sa egg cells bawat isa. So yung tawag po doon ay fraternal twins. So mayroon silang unique or may kanya-kanya po silang tawag dito, yung genes nila, yung tawag dito, DNA nila. So yun po yung explanation doon. Maaring nag-release ka po, kasi ang alam ko po, pag nag-release na ng egg cells, ang ovary, within 24 hours po kasi namamatay siya. Kailangan, pag hindi siya na-fertilize, didikit na yan doon sa wall ng ating matres, and then maghihintay siya ng ilang days. Mag-disintegrate na siya. Tapos mag-form na siya as blood, yun na yung regla. Pero kung halimbawa na-fertilize siya, after po nang ma-release yung unang egg cells, meron pagkakataon or accidentally, meron na-release ng panibagong isang egg cell. So, dalawa. So, ma-fertilize din siya ng isa pang, sasabihin siguro ng sperm, o meron pang isa, akala mo, ikaw lang. So, yun. Kaya nagkakaroon po ng dalawang anak or nagkakaroon ng kambal. Iba naman, yung isa naman, yung sinasabi namin kanina, yung inyong egg cell na na-fertilize, nag-split siya sa dalawa. So, nagkaroon siya ng isa pang
tawag dito, hindi siya mutation, Ate Bot, ano nga tawag Hindi. nga doon? Basta pag na-develop yung zygote, Divide, parang oo, na-divide siya. So, nagkaroon siya ng dalawa. So, yun yung sinasabi natin, identical twins. Kasi iisa lang yung ovary or iisa lang yung egg cells na pinanggalingan. Oo, yun. Yun yung sa lahi, no? Oo, Yan. yun, sa lahi. So, yun po mga kapatid. So, sana po ay nasagot po namin ang inyong katanungan. Wala na po bang questions? Sorry naman po. So, wala na po, Brother, Derek. Okay, so yun Okay po. na. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay. Sana po ay meron na tayong natutunan sa sa araw na ito regarding po sa NFP. Kung may mga questions po kayo na hindi pa, alam niyo hindi natin maihabol ngayon, pwede niyo pong iwan questions ninyo. And then, sasagutin po natin yan the next meeting or the next po natin. Sana po, lahat po, ito pong ating tinatapik muna ito ay para po sa mga may asawa. Tibot, Opo. hindi po namin itinuturo ito sa mga dalaga para magkaroon sila ng idea, ay, ito kung ganito, hindi ako Ay, magbubuntis. oo. Ate Bot, hindi ko na yung warning na to. Ay, oo. Meron nga pala. Kasi ganito yan, hindi rin nila magagamit. Hindi Kahit ba? nalaman nila to, hindi rin nila magagamit. Kasi kailangan ng partner na meron kayong usapan hindi pa sila magkasama Hindi pwede. Hindi, tsaka meron niyang tinatawag na talaan, no? Hindi namin naituro yun. So, doon talaga magbabase. Kaya, kung ito lang, hindi nyo talaga ito matututunan kung kayo single. At tsaka andyan ang Diyos, iingatan Iingatan kayo. So, yun. hindi yan mangyayari, no? So, yun po, ito po ay para sa mga may asawa at sa mga gustong mag-achieve ng anak at ganun din sa nag-spacing ng anak, no? At yung gusto ng anak na babae o anak na lalaki. So, yun po mga kaibigan at mga kapatid. So, sa ating mga single dyan, ay maghintay lang kayo pag kayo kinasal na, no? Mas magiging blessing po ito sa inyo. Tama Yan. po. So, yun po. So, maraming salamat po. So, batiin muna po natin yung ating pong nanonood sa oras na ito, si Early Seven Strikeland. Magandang hapon sa iyo. Happy New Magandang Year. hapon. Oo. And then, sa lahat po ng nanonood sa kanilang mga tahanan, binabati ko yung aming pong mga angkan sa Abacan family sa Batangas and sa akin pong pamilya dito po, San Juan family sa Tondo, sa aking asawa, sa aking mga anak, Luis Lurin Owald. Hello po kay Sister Sonia Platon, kay Sister Doralyn Berber, kay Ate Fria, magandang hapon, kay Sister Primrose, sa lahat po ng mga serenaders, Sister Nilda, sa lahat na nanonood, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Kay Mami Ruth, Tobias, magandang hapon. Sister Daryl Milianes, ayun, Yeah. ayun, nanonood siya. So, Thank you, Sis magandang Tilda. hapon po. Ate Bot, meron ka bang babatiin? Yes, yung mga kaibigan natin na non-Adventist na talagang alam mo sila, open-minded talaga sila, no? Gusto nilang malaman yung tungkol sa ating pananampalataya. Tapos, ang dali nilang lapitan pagka gusto mo silang matuto tungkol sa ating pananampalataya, alukan mo ng libro, bibili talaga sila, 'di ba? So, tawag dito, binabati ko si Irene Arimado, ganun din si Susan Parin, yan, si Ma'am Elena Mallorca, boss yan ni Sam. Tapos, yung, sino pa ba to? Si Dr. Lagman, yan, at yung aking best friend din, si Brother Hob David, at best friend namin yun ni Sam, at ganun din yung aming pang mga kapatiran sa San Juan, ayan, San Juan Church, doon sa Batangas. Hello mga kapatid, at ganun din si Mama, hello Mama, at ang aking mga kapatid din, sila Ate Neng, Ate Ne, Kuya Benny, si Kuya Bing, si Mary Jean, si Reed, at ganun din ang kanilang mga anak, ayan. At ganun din si Primrose na banggit mo na, yung buong pamilya, ganun din, binabati namin si Vance, saka si Eden, ang mga bata, ganun yung mga anak nila. Si Ruth, saka yung aking pinsan, at saka yung kanyang pamilya, si Glenn, at saka yung mga bata. Ganun din si Dan, at saka si Kristen. Hello! At ganun din yung aking si Uncle Kano. Yan, hi Uncle Kano, at ang iyong buong pamilya. Binabati namin kayo dito sa AS at lahat po ng aming mga kaibigan, mga kapatid sa buong mundo. Yan. Aming kayong binabati.
Yan. So thank you po So patuloy po kayong sumubaybay po sa until 5 p.m. So susunod po na ating programa po ay ayon sa kabataan. So maraming salamat po. So see you next week po uli at magkakaroon po tayo ng panibagong muling topic na kailan ba tayo next week or next week. So hindi natin alam. So may regarding din po ulit sa reproductive health. So maraming salamat po. So bago po tayo magtapos, tayo po ay ating hilingin si Ate Bot na mag-closing prayer po. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa spirito at katotohanan. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Lahat po ng aming pong mga nararanasan, nakapayapaan, kaligayahan, ay ito'y galing sa inyo sapagkat hindi ito kayang ibigay ng mundo. Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang at sa lahat naming mga kamangmangan. Salamat po, pinapalitan nyo ito ng katalinuhan. At salamat sa iyong biyaya na sapat upang kami makalakad sa daan na inyong ipinalalakad sa amin. Pakibless din po ang aming mga manonood, ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapatiran sa iglesia, ang aming mga kamag-anakan. Lord, naniniwala kami at nananampalataya na ang generation na ito ay hindi lilipas, ay darating na kayo, ang iyong anak na si Kristo Jesus. At nawa, kaming lahat ay inyong dalhin dyan sa langit na bayan sapagkat pag niloob mo, Panginoon, mangyayari. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kapangyarihan, kagandahan, at napakabuti mong ng kalooban ninyo. Salamat po, Amang Banal. Ang lahat na ito ay aming hinihiling, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang na pong lahat, sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay